solve, analyze, and design circuit breakers para sa balance fault. You've learned that yung balance fault natin, yung pinakamalaki yung value. Kahit anong mangyari, hindi pwedeng mas malaki yung short circuit mo kesa sa balance fault. But majority of your faults are unbalanced in nature. Kaya kailangan natin alamin mo na yung mga different unbalanced fault natin. So, our unbalanced fault or unsymmetrical faults could be classified into 3 types. Yung una natin would be yung tinatawag natin single line to ground fault, meaning to say, yung isang linya mo ay sinort natin. Gawin na ng example, sabihin natin sila mataw, hinawakan yung kable ng kuryente, isang phase, sa sobrang bigat niya, tumama siya ay nakatapak siya sa ground. So magpo-form ka ng short circuit. Tawag natin doon single line to ground. So you have a single line to ground, since dito ka lang magkakaroon ng close path. Pinatitira mo, nakakabit pa, line 1. Pero ito, dahil mas mababa yung impedance nito, kumpara sa tatlong natira, natakarin yung ito. So we call that single line to ground fault. And when we solve single line to ground fault, you could say na isi-series mo lang yung tatlong sequence network mo. So nakasiris lang si positive, A negative, at A series sequence. Since nakasiris lang yan, it means that your positive sequence current, negative sequence current, and series sequence current ay 1, or they are the same. So pag nag-apply tayo ng ating analysis, let's assume that this is one phase or phase A. We could say that your single line to ground fault is equal to your phase A current. But your phase A current is equal to zero sequence plus positive sequence plus negative sequence. And yung bawat isa doon ay equal, kaya pwede natin sabihin that your single line to ground fault is equal to your zero sequence current times 3. Or kahit yung positive or kahit yung negative. Next, mag-perform lang tayo ng Kirchhoff's voltage law sa circuit. So you don't actually need to memorize to. Kung alam niyo yung diagram, pwede nyo na makuha yung dapat yung kunin. So pag nag-apply tayo ng KVL, ito yung resulting natin. We consider this voltage impedance times 3. Bakit times 3? Kasi kino-consider yung positive, negative, and series sequence. So if we simplify that, we could say that your single line to ground fault is equal to 3 voltage over positive, negative, series sequence plus 3 Zn. Kung gagawin nyo yung per percentage sa per unit times 100, and syempre pag per unit times 3. So, pare-parehas lang yan. So, pwede ka mag-actual, pwede ka mag-percentage, pwede ka mag-per unit. Now, itong ZF natin, or yung voltage impedance mo, ay mawawala pag inassume mo na voltage fault yan. Meaning to say, wala kang additional impedance na nangyayari pag may short circuit. Equal to zero. So, pwede yung tanggalin na ito. So, yun yung single line. Okay. Yung next type natin is we call that line to line. So, yung line to line is ginawa kang parehas na mataw yung kable pero hindi siya nag-ground. From for some act of God or magic, nakalutang siya sa ere. So, hawak niya yung dalawang kable, nagpo-form yun ng close path. So, yung current is ikot lang sa katawan niya. So, if that would be the case, we call that as line-to-line fault. So, tinawag na line-to-line fault kasi yung dalawang linya ay sinort mo. What would happen? Pag-perform yan ng close path. Since pag-perform yan ng close path, you could say na yung kuryente dito ay opposite sa kuryente dito. So kahit sabihin natin yung IA mo, ay IB mo ay papunta dito sa direction na to, yung IC mo ay negative yung IB. So then, with that in mind, makikita nyo wala siyang connection sa
grounding or sa zero sequence, so we could simplify our network as equal to series combination lang ng positive and negative. At the same time, since wala kang grounding, ibig sabihin wala kang zero sequence kahit meron ka lang ay positive saka negative, and they are inverse yung direction. So pag nag-Kirchhoff's voltage law tayo again, we could arrive here as your positive sequence, EA over Z1 plus Z2 plus ZF. And syempre, yung kabaliktaran ni IA, which is yung IE2, mapapansin nyo may A squared siya sa A. Diba syempre, A ang pinag-usapan natin. So ano yung kasunod niya? A squared. Kasi ang kasunod ng IA2 po, A. So may A. But opposite siya ng direction would be 1, negative. So ito ay 1 bar negative 120 minus 1 bar 120. Ang lalabas na sa loob, square root of 3. Pwede yung tignan, bibigay yung iwala na square root of 3 yun. So square root of 3 yung lalabas doon. Kaya nagkaroon ka ng square root of 3 dito na value. That's why, aking line to line, actually type ko line to line, is square root of 3, square root of 3, at saka square root of 3. Wala kang zero sequence. Voltage impedance mo ay 0. Okay, let's say we have yung case kanina. Ginawakan na nila mataw, pero mabigat nga siya eh. Diba? Kaya kami single line to ground load tayo kanina. So dahil mabigat sila mataw, inapakan niya yung floor. So, inapakan niya yung floor or yung ground. So, nagkaroon tayo tinawag nating double line to ground. So, ano mangyari pag double line to ground? Imbis na opposite yung direction ng isa, papunta na siya. Imbis na opposite, papunta na siya parehas sa ground. And if this is the case, makikita nyo na yung positive sequence natin is connected in parallel with your negative sequence and your zero sequence. So, ito yung mangyayari natin sa circuit. So, ito yung positive sequence ko. Nakaparallel siya sa, nakaseries siya sa parallel na negative and zero sequence. So, if we apply Ohm's law or APL, yung positive sequence current ko ay equal sa voltage divided by positive impedance in series with the parallel na negative and zero. So, yun yan. Now, if gusto mong kunin yung negative sequence and zero sequence, ano apply natin formula? Kirchhoff's current law o current divider. Na if you would look at the zero sequence dito, nag-current divider tayo para makuha ko si IA1. Ganun din si IA2 kung gusto mong kunin current divider. And if we go back, kaya usapan pa rin natin na yung aking IA1, IA2, ay yung aking IA0, yun yung times 3 na double line to ground. So, kaya naging times 3 yan. Naging times 3 yung impedance natin sa convert. So, yun lang yung difference. So, yan lang yung tatlong type ng faults natin. Pero hindi na nagtatapos. May effect ang winding ng transformer. So, ano yung effect ng winding ng transformer? So, ito yung nakikita nyo sa Paladin na bakit may 30 degrees na warning. So, may effect kasi pag ang connection is delta to Y or Y to delta. And that is by 30 degrees. So, sa natin na tutunan to, it's true. Pag-usapan natin yung polyphase circuit. So, polyphase circuit, pag nag-convert ka from Y papuntang delta, aside from the square root of 3 or divided by square root of 3, yung angle mo is aadan mo ng 30 degrees or mamayusan mo ng 30 degrees. So, doon yung effect mo. So, if that is the case, may effect ka sa magnitude saka sa angle. Now, in some cases, mahirap gawin ito. Sabihin natin, mahirap mag-circuit analysis pag malaki yung network. So, nakita niyo naman yun sa case number 3 pag pinag-usapan natin yung balance fault. So, okay, since mahirap yun, syempre pwede natin madaliin. Paano natin
pinapadali, gamit tayo ng bus impedance matrix. Pero imbis na isang bus impedance matrix yung kukunin mo, tatlo na kukunin natin. Si positive, si negative, at saka si zero. So kailangan nyo kunin yung tatlo muna. Positive, negative, and zero. And as what we do sa 3-phase volt, ang kinukuha natin ay always the main diagonal element. So, yung approach pa rin natin sa single line, line to line, double line to ground fault is the same as kung ano yung approach natin sa 3-phase fault. Difference lang, tatlo na yung matrix natin. Original natin, isa lang. Now, pwede ba magkaroon ng fault na tinatawag natin broken conductor? Pwede. Ano yung sabihin nun? Yung isang conductor na putol. Pero dahil matibay siya, hindi siya basta-basta bumaba. Wala lang, broken lang. Tapos nakalutang lang siya sa ere or butas lang. So, if that is the case, ganito yung mangyayari pag sinabi yung broken conductor. Meron kang isang phase na naka-open. Now, how do you analyze yung fault na ganito? If you have a broken conductor pero isa lang yung broken or open, ang analysis mo is the same as a double line to ground fault. Bakit natin sinabi ng double line to ground fault yan? Kasi yung phase B and phase C mo ay connected pa rin. And they are connected papuntang ground. Ito iba to kaysa sa double line to ground fault. Ito, nag-open circuit ka sa phase A. Kaya yung phase B at saka phase C mo, lahat ng kuryente na dapat sa phase A ay pumupunta na rin sa phase B and phase C bago sila pumunta sa neutral mo or sa ground mo. So, ang analysis lang natin is the same as double line to ground. Pero pag dalawang conductor naman yung nag-open, let's say phase B and phase C, ang analysis natin ay single line to ground fault. So, in some cases, hindi na sinasabi yan kasi yung single line to ground fault is pwedeng 2 conductors open. Yung double line to ground fault ay pwedeng 1 conductor open na. Now, pwede pa magkaroon ng simultaneous fault. Ibig sabihin, sabay nangyari. Sabihin natin, nawakan nila mo yung isa para magkaroon ka ng single line to ground, tapos iba tayo nawakan niya yung dalawa para magkaroon ka ng line to line. Pwede ba yun? Yeah, pwede magkaroon ng simultaneous faults. Tawag natin ng simultaneous faults. And if that is the case is mas complicated ng konti dahil magbabago yung circuit mo. Magkakaroon tayo yung circuit mo gagawin natin complicated. So para mag-apply ka rin ng superposition kasi i-consider mo muna yung isa tapos i-add mo sa pangalawang conductor mo. So mas mataas yung magiging value natin. So yun lang yung magiging effect niya sa simultaneous. Now with that in mind, before tayo mag-solve ng problem, may makukuha tayong mga values yan. Ideally, pinakamalaki dapat ay 3-phase. Ideal yun. So sa lahat ng gagawin nyo na design, dito sa school, pag nagtrabaho kayo, it's always the 3-phase fault that is the largest value. Ano mangyayari pag mas malaki yung single line saka double line mo? Okay ba yun? Hindi. Ano rason natin kung bakit hindi okay yun? Kasi syempre, babalik tayo sa concept natin. Kung ano yung pinakamalaking value, yun yung basis ng design ng breaker mo. Interacting capacity. The problem is, mas madalas mangyari ang unsymmetrical fault. Walang pinagkaiba yan pag yung switch ng ilaw, patay ng bukas palagi. So, ano mangyari pag yung switch mo, pinapatay ng bukas na palagi? Masisira siya. Breaker natin ay switch. So, pag patay bukas ang breaker mo, pag nag-trip yan na ng trip, number 1, masisira yung breaker mo. Number 2, lahat ng equipment mo, lalo na kung motor yung nakakabit doon, mas madaling masira. Diba kasi nagsa-start ka, saka start ka kagad ng motor. Walang pinagkaiba yan pag sa aircon.
ba yung aircon ay pabilin-bilinan sa inyo, huwag nyo ipapatay directly sa breaker. Kailangan nyo patayin muna doon bago nyo patayin sa breaker or kung ano man. Pero minsan, minsan sa sobrang pagmamadaling umalis, binibreaker na kaagad. So mas madaling masisira yung motor noon. Same is true pag nilakihan ulat siya. So, anong gagawin natin? Doon papasok yung grounding nyo. So, the reason kung bakit meron kayong nakikita na mga connection sa generator, sa transformer, sa motor na solidly grounded, resistance grounded, reactance grounded, is para bumaba yung double line at saka line to ground fault mo. Bakit mababa yun? Kasi yung zero sequence mo, tataas yung value na impedance. So yun yung isang way para mapababa natin yung unbalanced fault. Okay. Sabihin natin na pababa na natin yon. Ano ang kasunod natin gagawin? Kung nalalakihan tayo sa size ng breaker natin sa 3-phase motor, ang kasunod na pwede nyo gawin is magdagdag kayo ng reactor sa power system. Bakit tayo nagdadagdag ng reactor? Kasi ang reactor ay impedance. So pag mas mataas ang impedance, ano mangyari sa current? Bababa. So there are different ways to connect yung reactor mo. Una, pwede mo i-connect yung reactor mo pagkatapos ng generator. Pangalawa, pwede mo ikabit yung reactor mo pagkatapos ng feeder. Pangatlo, pwede mo ikabit yung reactor mo sa pagitan ng bus bar mo. Analysis nun is the same. Kaya in some cases, hindi na tinuturo yung analysis nun. Kasi kumbaga, it boils down sa circuit diagram. But you just need to know ano ba yung advantage ng bawat isa. So, mas advantageous ang nasa bus bar kaysa yung nasa generator at saka sa feeder. Ano rason? Kasi pag nilagay sa generator, sa feeder, mataas yung voltage stop. Hindi kagaya pag sa bus bar, so yung mga yun are ways para mapababa mo yung short circuit. Let's say, satisfied ka na sa value ng short circuit. Ano na yung next step? Next step would be to have coordination with your breakers. So yun yung ginawa natin sa exercise number 5, yung protective device coordination. The reason why dinidiscuss sa inyo nung umpisa yung sub-transient, transient, and steady state value, lalo na sa mga synchronous machine, is para sa adjustment ng circuit breaker. So let's say pinaglalaroan nyo yung exercise 5, di ba nakikita nyo yung different time setting doon ng breaker. Ano basis doon? Kung ano man yung nakuha nyo sa sub-transient, transient, and steady state value. So yun yung next step. Most schools hindi dinidiscuss yan. Ano rason? Hindi kasya. Dapat nga, nung nag-aaral ako, dalawa na yung power system namin. Power system 1 and 2 na yun. Pero hindi pa rin kasya yung protective device. So karaniwan, self-learning talaga yun. Or kagaya ng ginagawa nyo, through exercise or activity lang. Pero pwede nyo yung drawing yun. Manually din drawing yun dati. Wala pang computer. So isipin mo lang ito, yung drawing yun din ang maraming graph. But, ang essence lang nun is para malaman nyo kung ano dapat maunang mag-treat. So, let's say, may generator ka, circuit breaker, transformer, circuit breaker. Ang fault mo pagkatapos ng circuit breaker sa baba. So, kung sino dapat ang unang mag-treat? Yung circuit breaker na pinakamalapit dun sa fault. Huwag kayo magde-design na unang mag-trip yung nasa generator. Bakit? Paano kung may maraming nakaparallel doon? E di lahat yun, wala lang supply. So, dapat yun nasa baba. So, yun yung next. Now, since okay na, ano na kasunod? Yung mga substations nyo, yung mga generator nyo, at saka mga, let's say, motors nyo, may label sa labas, di ba? Nakikita nyo, danger, high voltage, extreme, o di kaya warning,
Pag may mga ganon, tawag namin doon arc flash label. So yun yung na-learn mo sa exercise 5, yung arc flash hazard analysis. The analysis itself is straightforward. You just need to have the short circuit current. Paano yung kukunin short circuit na current? Siyempre, short circuit analysis. Paano nyo gagawin yung label? Gagamit lang kayo ng standards, NFPA 78. So kung sa safety nyo, I think tawag na dyan ngayon, Bosch, tinuturo sa inyo yung mga standards na ginagamit for electrical, mechanical, civil, whatever. So sa electrical, isa yung NFPA 78. So nakalagay doon, for instance, nagtatrabaho ka sa transformer, gaano ba kalayo dapat sa transformer if magkakaroon ng short circuit? Ano dapat suot mo? Kailangan ba naka-goggles ka? Kailangan ba naka-insulated gown ka? Lab gown? Whatever. So, paano mo malalaman yun? Siyempre, mag-base ka sa standard. And paano mo malalaman yung standard na gagamitin mo? Short circuit. So, lahat ng ginagawa nyo afterwards, dito yun. Kailangan nyo muna mag-short circuit analysis before kayo mag-apply, before kayo mag-design ng breaker, before kayo mag-coordinate ng circuit breakers, and before kayo maglagay ng arc flash label. And sa power plant, before kayo gumawa ng grounding system. So, hindi nyo kaya gumawa ng grounding system, hindi nyo kaya gumawa ng circuit breaker, hindi nyo kaya mag-design, mag-coordinate kung hindi kayo marunong mag-analyze ng short circuit. So domino effect yan. Pag short circuit analysis nyo, mali yung computation, lahat ng gagawin nyo na design na kasunod, may epekto. It's either over-design or under-design. So, ano ba difference pag over sa ka-under? Pag under-design, ibig sabihin, palagi siyang nagtitrip, pwedeng masunog yung wire agad, or pwede overload ka. Pag sinabi mong overload, over-design, pwedeng cost. Masyadong mahal yung design. So there is no actually bad design. Walang sinasabing maling design. Maling design in the sense na mali siya sa standard. Hindi siya pasok sa standard. Pero design pa rin yun eh. Wala nang design si Madrid na gusto niya sa bahay niya lahat ay 3.5 mm squared. Pwede yun? Oo, pwede. Design niya yun eh. Kaso kung ilalagyan natin ang standard yun, hindi pwede yun. Kasi hindi ka pwede gumamit ng 3.5 mm squared sa 10 horsepower na aircon. Kung meron mang 10 horsepower na aircon ka lalagay sa bahay. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kasi masusunog yung cable. Hindi ka rin pwede maglagay ng circuit breaker na 20 ampere tree lalagay mo sa 10 horsepower na motor. Ano mangyari yun? Every time na binuksan mo yung aircon, mamamatay ka agad. So, you decide it, but it's not complied with standard. So, design pa rin tawag natin doon. Pero hindi ka nagko-comply sa standard. Kaya siya sabi, mali yung design. Dahil hindi siya pasok sa standard. Or, mali yung design kasi lagpas-lagpas ka masyado sa standard. Unless, required ng client ko yun. Kasi ang client ko minsan nagre-require, for example, sabihin natin, DIP in general, or dito, mapapansin ko lahat ng panel board natin pare-parehas. Kung tutusin, pwede kang mas mura na panel board lalagay. So, may mga ganun. Sabihin natin, pag tinignan mo sa Ayala, tinignan mo sa BGC, bakit sa BGC wala ka nakikita ng distribution line sa kalye? Bakit nasa underground siya? Kasi nung ginagawa yung electrical system nun, ang gusto nung sabihin natin parang hindi naman siya actually hindi naman siya parang hindi ko alam kung ano tawag, pero hindi siya barangay eh. Yung basta yung parang yung association ng BGC, gusto nila kung wala akong kable. Kasi ang pangit tingnan pag sa tourist. So, kaya nasa ilalim yun. Ganda rin sa Davao City. So, yung mga ganun na case, that is additional client requirement.
Pero kung i-base lang natin ang standard, enough na yun, na pasok ka na ng capital sa labas, etc. Kaya nga, makikita mo bakit paglabas mo dito, yung mga poste ng Meralco mo is nasa ere or nasa ground. Kasi enough na yun. Pasok na yun sa standard. Pero may disadvantages and advantages. So, you just need that to remember always. Wala yung pinagkaiba pag nag-design project kayo, pag gumawa kayo ng design, in any courses na hawak meron kayo ngayon. 415, 416, 417, 410, design project. You always go back to your client. Palagi nyo tinitingnan yung ano yung kailangan ng client nyo, ano ba talaga yung problema ng client nyo, at pag dinesign nyo, dapat compliant siya sa standard. So it's always goes down to that. So once na gumagawa kayo design project, palagi nyo tinitingnan. And don't take it into heart pag nagde-design kayo, umaabot kayo ng 3 linggo o 4 na linggo para sa mga revisions. Kasi you would be experiencing that when you are working then. So hindi natin ginagawa yun para lang, wala lang, gusto lang natin pahirapan sila pagtao. Hindi naman sa ganun yun. Kasi pag nag-design kayo, ganun may experience. You need to accept na may changes talaga. Hindi naman errors in the sense na mali talaga yung ginawa ko. Kasi yung ibang iisip pag nagpapacheck, mali na naman yung ginawa ko eh. Check, hindi sa mali. Kumbaga, kasi ito yung gusto ng client, ito yung gusto ng standard. So, or ito yung standard na kailangan. So, please, always be proactive pag nagpapacheck. Hindi ko, okay, ang dami ng mali ngayon, hintayin mo na tayo mga 1 linggo bago tayo magpa-check. Baka nakalimutan ng December or baka nakalimutan ng Bob. Huwag naman ganon. Kasi pag ganun ginawa nyo, ibig na mapabilis yung pagpapacheck sa inyo, yung pag-check ng design, tumatagal. Parang walang pinagkaiba yan kung let's say sila matawag nagpa-check araw-araw. So, 5 beses may revision. Pero dahil araw-araw siya nagpa-check, natapos niya ng 1 linggo. Si Balata, ayaw niya ng araw-araw kasi iniisip niya na makakalimutan. So, ginawa niya yung 5 beses na yun, ginawa niya per week ang pag-check. So, natapos si Balata after 5 weeks. So, may mga ganun na cases. Pero hindi naman all the time yun. So, please, you need to accept changes sa design. Okay. And you also need to consider when you are having your proposal defense, hindi always na okay yun. Kailangan pag nag-present kayo, ang aspect nyo is how do you convince your panel or kung sino man yung nakaupo doon na pwede yung design. Pwede natin sabihin, accepted yan by your advisor, by your instructor, pero sa panel is hindi siya okay. Ano rason? Kasi hindi nyo na-convince yung panel nyo. Wala namang pinagkaiba yan pag nanliligaw kayo, di ba? Pag nanligaw ka pa, sasabihin mo lang direkto sa babae na mahal mo siya. Eh, paano mo i-convince? So, kailangan mo pakitaan sa ng evidence or let's say ng actions or ng documentations. Hindi. Ang ibig sabihin documentation na yung documentation sa subject na yun, mga design project. Siyempre sa babae, or whatever. So please, pag nag-present kayo, I think yung iba sa inyo mag-present ng proposal within this week or next week. So make sure na ang mindset nyo is how do you convince your panel na okay yung design nyo. So, bakit karapat-dapat yung design? O yun dapat ang mindset natin. Hindi just to present. Kasi, common misconception,
pag sa defense, babasahin mo lang yung nasa document. Lalagay mo sa PowerPoint, lalagyan mo lang ng animations or whatever, or gagamit ka lang ng canvas para lumanda, tapos represent mo na. Hindi. Eh di sana, binasa na lang namin yung document. So, kailangan i-explain nyo. But your explanation should be based to your document. So, hindi pwede sinabi mo sa presentation mo na maganda to, etc. and so on. Hindi naman nakareflect sa document. Sinabi ko na yung prototype nyo kayang lumipad. Pero sa documentation, wala akong pinakita na nilipad talaga yung prototype. So, common na lang yan. Advice, kasi magde-defense na kayo next week. Hindi ko alam kung sino yung magde-defense next week. Okay? Ganun rin, alam ko ganun rin sa system design nyo. Meron rin yan parang defense or question and answer. So, please make sure you convince kung sino man yung pagbibigyan niya ng design. Ganun naman palagi, convincing niya. Okay? So, with that, example na tayo. Medyo napalayo na tayo sa dami na natin discuss na yung pinapakasama. So we have here yung problems natin. So papakita natin sa number 1 na ano magiging effect ng bawat type ng faults natin. So meron tayong 3-phase. Yung 2-phase fault is yung line to line. Yung single line to ground fault, saka double line to ground fault. So 125 MVA, 13.8, 55 and 2, and 0.2 ohms. So una, letter A, ano yung aking 3-phase fault? Kaya namin kukunin yung I3-phase is equal to 100 over ano yung positive sequence ko? 5%. Sa 3-phase, ang gagawin natin is yung positive sequence times 125 MVA over the square root of 3 times 13.88. So, ilan itong 3-phase natin? Okay, mali na agad. MBA to, MBA, AB. Pakicheck na agad. Nasa kilo ampere lang dapat yung makuha nyo sa to. $125 million yun. Diba, MBA? 125 million divided by square root of 3 saka 13,800. Siyempre, huwag nyo lalagay sa calculator yung percent, ha? 100 over 5. Sa calculator, pag nilalagay mo yung 5%, lalabas per unit yan. Sige, tatanggalin ko na lang. 100
Kilo average. Ayan yung ating 3-phase coil. Okay. Letter B, hindi natin yung line-to-line coil. Ano yung formula natin sa line-to-line? Sabi natin square root of 3 times 100 over positive plus negative lines I base. So square root of 3 times 100. Ano yung positive ko? 5. Ano yung negative ko? 5 din. Times 125 MVA over square root of 3 times 30. Natin, okay na yan. Mas mataas yung 3-phase mo kaysa line to line. Letter C, lagyan natin ng line to ground fault. Now, ano ba yung formula ng line to ground fault natin? Line to ground equal to 3 times 100 over positive plus negative plus zero sequence. Pero since may grounding reactor tayo, magdadagdag tayo ng 3 times na ground conductor times IDs. Before tayo mag-proceed dito, kailangan ko makuha to. So ano yung aking ZG? Sabi namin dito, it's 0.2 ohms. Yung 0.2 ohms ko, i-divide ko ng ZH, which is 13.8 kV squared over 125 MVA. Pero dahil naka-per unit to, kailangan ko siyang gawing percentage. So, ta-times ko na 100. So, pwede natin ito sagutan. 300 over 5 plus 5 plus 2 plus 3 ZG times 125 MVA over square root of 3 times 30.8. So, yan sa sagutan. Makita pa rin natin, mas maliit pa rin siya kaysa dito. Now, try nyo nga remove itong 3 ZG, ilan yung makuha nyo sa board. Pag tinanggal nyo yung times 3. So, yung pa rin, pero tanggalin nyo lang to. Yung sabihin, say 1 plus say 2 plus say 0. 130. 130.7. So makikita nyo dito, pag wala kang grounding, ano mangyayari? Mas mataas na siya kaysa dito. Kaya tayo naglalagay ng grounding para mas mababa siya. So ito, without ZG. Kaya hindi kasama sa problem, kasama sa problem. Okay, letter D.
double line to ground fault. So, ano yung formula natin ng double line to ground? So, double ground is 3 times 100 Z2 over Z1 times Z2 plus Z0 plus 3Z plus Z2 times Z0 plus 3Z times IBs. Pag sinag natin doon, 300 times 5 over 5 times 5 plus 2 plus 3Z plus 5 times 2 plus 3Z times IBs. So, yan yung aking double line to ground. So, ang sagot natin, syempre, ito. Sagot ko sa letter A, ito yung aking three-phase. Ito yung aking line to line. Double line to ground, and double line to ground. Pero, kung ang tanong, ano yung size ng breaker mo? Ano yung size ng breaker natin? 110. Bakit 110? Kasi ang basis natin is 3-phase. So, objective nyo, paliitin nyo yung tatlo para mas maliit siya kaysa sa 3-phase. Pero may example tayo mamaya na makita nyo mas malaki yung 3-phase. So, bakit kaya? Dahil mababa yung 0-0. Okay. So, yung pa natin example, number 2. Single phase transformer, 810, 100 kVA, 24 kV primary, and 27 volt secondary with 4% impedance after primary connected in delta and secondary in Y. What is the volt current delivered for a two-phase pole? Para ma-visualize nyo yan, balikan natin yung apparatus nyo. Ito sa apparatus, tinuturo na pag meron kang tatlong single phase na wire, ay na transformer, tawag natin doon transformer bumping. So, binabump natin siya together para magkaroon tayo ng 3-phase transformer. Minsan kasi, mas mura na tatlong single phase transformer na lang yung enjoy natin together kesa bumili tayo or gumawa tayo isang 3-phase transformer. So, may mga ganun na cases. So, para makita nyo kung ano yung itsura niyan, i-drawing lang natin. Okay, sabi natin, yung aking primary daw ay naka-delta. Okay. Pag naka-delta yung primary, ibig sabihin ang connection niya ay A, B. Delta ka sa
sabi nakawa eh. Mas madali yung secondary. Ganyan ang magiging connection ng transformer back mo. So, primary, AB, BC, CA, secondary, AB, AN, BN, C. So, ang connection natin yan, delta to Y. Paano pag ginawa mong delta to delta? Siyempre, yung primary and secondary is parehas lang. Y to delta. Yung primary yung naka-light to neutral kung secondary mo is light to light. Okay. Knowing lang natin, para i-refresh lang natin na nagkaroon ka ng transformer back. Pero ang tanong lang dyan, what is the fault current delivered by a two-phase fault? Meaning to say, dito nagkaroon ako ng short. Imposible na ang inaanap mo ay sa primary. Bakit imposible? Hindi naman niya sinabi kung may impedance ka na, hindi niya sinabi yung impedance na nakakonect sa primary. So, paano mo isosolve yun? So, may ganyan mga problems, automatically ang pinag-usapan natin, secondary. Huwag nyo ipilit yung primary kasi wala ka namang impedance na nakakabit sa primary. Or wala naman sinabi na generator. Pag sinolve natin to, ito yung line to line natin, di ba? Line to line is equal to, naka-percent tayo, square root of 3 times 100 over 4 plus 4 times 3 single phase na 100 kVA. So, ilan siya pag 3 phase? 100 pa rin ba or hindi? Nakabang tayo. Ibig sabihin, para ma-increase mo yung capacity nun, pinag-uusapan mo na pagsamahin yung tatlo. So, since 100 ka sa isa, times 3 siya, 300. 300 yung dialam. 300 88 divided by square root of 3 times 277. So, ilan yung line ko lang? 13.537. Ano yun? Ano yun? Kilo ampere? So kayo dito, pakisag ka. Parang laki. Galit si Madrid kanina. 300 kVA 300,000 divided by square root of 3 times 277. Diba? Tapos 4 plus 4. Tama? 13K, sir. Ha? 13K. Tama? Sige, sabi pa. Kayo nagsabi. Questions? Sige, kumain nyo muna bago tayo.
right hanggang 6 muna. Kasi parang gutom na kayo. Naiya ako kay Lamato eh. Baka pumayat din. O baka masakit ulit si Rakyuda eh. Okay, number 3. Line-to-line fault pa rin hinahanap natin. Naka-per unit tayo. So, ano mangyari pag per unit wala? Times 100. So, line-to-line. Square root of 3 divided by, ano yung positive sequence? 0.15. Ano yung negative sequence? 0.15. Times I-base. Ano yung I-base natin? 30 MVA over square root of 3 times 11 kilometers. So yun ang sagot natin. 9.0909. Ayan ang sagot natin. Line to line. Number 4. At a certain point of power system network of positive, negative, and zero sequence impedance 0.25, 0.25, and 0.3. The base MVA is 100. The voltage level at that point is 34.5. Determine the zero sequence component for a one line to ground fault. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng single line to ground fault. So, ano yung formula natin pag single line to ground fault? 3 over positive plus negative plus zero sequence times I base. Pero ito ay equal sa 3 times ng zero sequence. So, di ba naka-series lang siya? Yung aking positive circuit, naka-series sa negative, naka-series sa zero. So, pwede natin sabihin mula dito na ang aking zero sequence current ay 1 over Z1 plus Z2 plus Z0 times I base. Divide natin 3 both sides. So, ilan na siya? 1 over, ano yung positive sequence natin? 0.25 plus 0.25 plus 0.3 times 100 MVA over square root of 3 times 34.5 millimeters. So, ilan isa? 2.091.18. Ayan. Ayan na yung aking series sequence. Pero pag sinabi mo ano yung aking line to ground fault, times 3 na ito. Kasi 3 series. Number 5. Now, yung mga ganyan example, mga problem na rin yan, kaya di man yan yung sa mga pag-support exam. Hindi natin yan nilailangan ko straightforward. Ito na, pag-support exam, ha? So, ganyan, straightforward. Okay. Number 5. 50 MVA, 11 kV, 3-phase alternator was subjected to different types of fault. The fault current are as follows. Hinahanap nyo yung value, baliktad naman. Ngayon, hinahanap ko yung value ng reactances. Okay, so una, paano nyo kukunin yung 3-phase natin? Which is equal to 2,000 ampere. Pwede ko sabihin, equal siya sa 11 kV over square of 3 divided by positive sequence. So,
So, ilan yung aking same one? Oh, ba't wala pa yung pumos? Iba't niya yung same. Iba't niya yung 2,008 sa baba. 3.1752. 1? 3.1752. 3.1752. So, yan yung aking positive sequence reactance. May line to line tayo. So, line to line is equal to 2,600 ampere equal to square root of 3 times 11 kV over square root of 3 divided by Z1 plus so ilan yung aking negative siguro 4.2308. Okay, then ulit, zero sequence or line to ground. So line to ground is equal to 4,200 ampere equal to 3 times 11 kV over square root of 3 divided by Z1 plus Z2 plus Z0. So ilan yung aking Z0? Parang mali. Ba't palaki ng palaki? Dapat 1 lang. Pag i-check natin ilan yung Z1, tama yung Z1. Yung Z2. 1.055. Bakit kasi ang ginawa nyo, sinibsolve nyo tapos hindi nyo tinanggal yung Z1? Okay, so ilan yung dapat? Hindi ko nakita yung 1.554. Ayan ba yung nakuha nyo? Yes, sir. Malalaman mo pa lang sa umpisa na may mali na dahil lumalaki siya. Nakita nyo mas malaki ito, ibig sabihin mas maliit dapat yung value ng Z2. O ilan yung Z0? Less than 1 dapat to. 0.305. So, if you would look here, sa Z1, Z2, Z0, maliit yung zero sequence mo. So, kung gusto mo na lumiit yung 4,200 papuntang 2,000, magdadagdag ako dito ng grounding impedance. Ayaw natin mangyari to. Although, pag tinignan mo yung value ng 3-phase line to line sa line to ground, wala kang problema. Bakit wala kang problema? Kasi ang size ng breaker mo kahit anong mangyari ay 10 kain. Pero paano kung ito ay biglang naging 14,000? So, 20 kain na siya. Ibig sa 10 kain, naging 20 kain na siya. Okay? Ayan. Sige, pakikopya muna. Then, we'll continue 6 up to 20
after ng break nyo, sige, almusal muna kayo. Parang gutom na kayo eh. Balik